Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mark Anthony. Ang sabi niya ay, Sir, paano solusyonan ang sobrang lubog na magazine cuts 1911? Okay, wala tayong 1911 ngayon, pero i-demo ko na lang sa inyo yung mga magazine cuts. Ito yung mga magazine cuts release. Ito ay meron talagang nakalubog niyan at mahirap i-release yung magazine. So gagawa natin ang solusyon niyan. Okay, at bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa inyong magagandang comment. Dahil dyan din tayo kumuha ng mga content. Maganda man ang comment o hindi maganda, pag yan ay importante, gagawin ko ng comment yaan ng video yan dahil yan ang platform ng ating YouTube channel. Okay, at pasasalamatan ko rin yung mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos dahil nakakatulong naman yan para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman yan para madagdagan ang ating revenues, na kung saan yung ating YouTube channel ay hindi pumupunta sa bulsa natin, kundi itinutulong natin yan sa 6 na estudyante ng mga anak na single parent. Yan talaga ang dahilan kung bakit ako gumawa ng YouTube channel, para hindi na mabawasan yung kita ko dito sa aming kumpanya. Ay okay naman at ako'y wala na rin pinapag-aral. Doon hindi pa nakakakilala sa akin, 21 years na pa ako nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at maraming salamat lalo tigit do sa mga nagpadala din dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Nagrereklamo na yung anak ko, may mga tumatawag na bumibili ng baril. Wala po kaming binibintang baril. Tresurera ko po yan. Tumatanggap lamang yan ng mga padalang pera para magamit ng mga bata na binibigyan natin ng allowance, yung mga anak ng single parent. Okay, at maraming salamat sa mga nagpadala dyan. At lalo tigit, maraming salamat dun sa nagpapadala sa ating yung nagpapadala sa ating premiere videos. Babasahin ko lamang kasi nagpadala si nung isang araw lang, nagpadala si Noy Peace America. Palagi siya nagpapadala, isa sa ating sponsor. Ang sabi niya, I salute you, sir. I salute your devotion in helping the less fortunate kids get their education. God bless. Okay, maraming salamat sa iyo. Peace America ng Virginia, USA. Pagpalain ka ng Panginoon at bigyan ka ng marami pang pagpapala dahil ikaw ay may pusong matulungin. Okay, at matutuwa yung ating mga estudyante. At gayon din salamat na rin kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sana marami pa ang kagaya ni Noy Peace America para lumaki pa yung ating adikain na marami pa tayong matulungang mga bata. Okay, God bless sa ating lahat. Ngayon, doon naman sa katanungan ni Mark. Doon sa katanungan ni Mark Anthony. Okay, yung solusyonan yung yung mga release button. Itong release button na to. Ito. So, actually may video na rin ako nito. Pero kung gusto niyo itong extensionan ay madali lang. So kukuha lang kayo ng metal. Pag sinabing metal, pwedeng aluminum, pwedeng tanso, basta metal. Okay? Hindi kinakailangan ang matigas na bakal dito. Kasi release button lang naman yan. Walang perse yan. Itong mga ganito. So ang importante, tatanggalin ninyo para mabutasan ninyo sa gitna. Bubutasan ninyo kasi sa gitna yan eh. Kasi kukuha kayo ng isang materialis na gagawa kayo ng ganito. Bahala na kayo kung ano ang kapal, kung ano ang laki. At ito ay bubutasan ninyo ng 3 mm. 3mm ito.
Okay, 3 mm. Hanap kayo ng tornilyo na 3 mm. Ang kukunin ninyo ay yung ganitong ulo. Yang ganyang ulo. Para maiplat ninyo yan dyan. Para hindi nakalutang dito. Siyempre lalagyan din ninyo ng parang cone yung yung pagpapasukan yan. Ayan para pag ipinasok ninyo yung ganyan ay magiging flat ito. Okay, bahala na kayo kung lagyan ninyo ng laceration, chikiring, bahala na kayo dyan. Bahala na rin kayo kung gusto ninyo itong gawing kwadrado, rectangle, bahala na rin kayo dyan. At yan ay ibubutasan ninyo ito ng 2.5 mm at kukuha kayo ng 3 mm na top, hand top. Ang tawag dito hand top. Ito yung 3 mm may nabibili naman na ganito pero isa-isa lamang ang kasama. May nabibili kasi na yung isang set tatluhan. May pang bottom, may pang yung umpisa, yung may pangalawa, pangatlo. Ito yung maliit. Ito yung maliit. Ito yung 3 mm. Okay? So, pag nabutasan niyo ito ng 2.5 mm na sa gitna, na barina, titridan ninyo ngayon yan. Titridan ninyo nito. Okay? Hindi ko na ipapakita sa inyo. May video na tayo nito kasi minsan bawal sa YouTube ipakita yung mga ganyan. Ililecture ko na lang sa inyo. Madali lang naman yan. At siyempre, yung ilalagay ninyo tornilyo ay wag susubra dito. Wag lalampas kasi puputulan. Mahaba yung tornilyo niya, puputulan ninyo yan. At saka ninyo yan ititry dito. Okay? Didemo ko lang sa inyo. So, magiging, pag yan ay trini dito, yan, magiging ganyan na yan, kahaba. Okay, so, bahala na kayo kung kagano kahaba yan. Parang, ang mangyayari niyan, ay dito, ganito. Mapakita ko sa inyo. Ang mangyayari niyan ay ganyan. O yan, o. Yan, nakaganyan na yan. Depende na yan sa kapal na gusto nyo yung ilagay. Nakatornilyo na yan dyan. Okay, para madali na ninyo ngayong maabot na ng inyong thumb. Okay, maabot na ng inyong thumb. Siyempre, kung may sasabitan ito at malaki, siyempre, babawasan ninyo yan. Kung gusto nyo rectangle, kung gusto nyo square, at kung may sasabitan, ipipiting ninyo yan. Halimbawa, sumasabit sa grip. It's either na yung grip ang bawasan ninyo kasi yung iba, pinapaabot dito sa banda rito, ginagawang rectangle. Pinapaabot dito kasi nga yung iba ay maiksi yung thumb. Maiksi, hindi maabot. So, minsan, pinapaabot nila dito sa banda rito, ang binabawasan nila ay itong grip. Nasa sa inyo na yan. Kung anong design ang gusto ninyo. Basta't yun ang pamamaraan. Kukuha lamang kayo ng isang metal at bubutasan ninyo ng 2.5 mm yan, tapos ay tritridan ninyo ng hand top. Hand top ang gamit dyan, may mga handle naman yan. Pinapractice ang paggamit nito, baka maputol. Yan, gagamitan ninyo ng hand top yan. Ito yung nilalagay dito yan. Ito yung handle niya. Ito yung handle niya, papraktisin muna ninyo yan. Okay, dapat yan, ang paggamit ninyo yan ay tuwid, huwag yung patagitagilid, papraktisin ninyo yan. So, yan ang paraan dyan. Kukuha lang kayo nito. Okay, advice ko sa inyo, kung gumawa muna kayo ng aluminum. Okay, yung aluminum na bilog. Yan. Pero pwede rin ng hindi bilog. Pwede rin ng hindi bilog. Kasi yung iba nga, ginagawang rectangle yan, medyo mahaba sa banda rito. Nasa sa inyo na ang design yan. Kanya-kanya naman ang design yan. Ang importante niyan, alam ninyo kung paano ikapit. At pwede rin ninyong i-glue yan, dyan. At saka ninyo lagyan ng tornilyo para mas matibay, kumbaga. Pero sa experience ko, isang tornilyo lang na 3 mm pwede na. At siyempre, yung pag ikinabit na ninyo ito,
ay yung tornilyo ay wag lalampas dito sa ano dito dahil sasabit niya sa magazine. Kasi yung magazine niya dito dumadaan. Sasabit yung magazine niyan eh. Okay? Sasabit yan. Kaya dapat yan pantay din dito sa loob. Okay, so ganun lang kasimple ang paggagawa niyan. Kayang-kayang i-DIY kahit hindi na ninyo kung kayo ay may pambarina, pwede ang bench drill, pwede mas maganda ang bench drill kaysa sa hand drill. Kasi yung bench drill ay siguradong hindi tatagilid. At bago ninyo butasan yan, ay importante, lalagyan muna ninyo ng center punch. Alam niyo center punch? Tatatakan ninyo sa gitna. Okay? Tatakan ninyo sa gitna para masintro. Hanapin ninyo yung gitna niyan at gagamitan ninyo ng center punch. Ito yung center punch. Oh. Ito yung center punch. Yan oh. Yan yung bago ka magbarina, tatatakan mo yung sa gitna na ganyan para makuha mo yung gitna. Yan. Pupukpukin mo. Tapos pag nagkamero na ng counting marka yan doon, lubog, ayun na, babarina mo na ng 2.5 mm. Saka ka ngayon magti-thread ng 3 mm. Okay? 3 mm ang gamitin mong tornilyo. Okay, ganito lang ang itsura niyan. Oh. Depende na yan sa size, sa kapal, kung anong gusto ninyong kapal. Ayan na. So, napakadali lang. Actually, may video na ako nito. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nyo napapanood. Matagal na. Kaya inulit ko na uli. At yung video ko na yun ay, ang alam ko, meron akong ginawa. Meron akong ginawa na talagang actual na ginawa ko. Pero, minsan kasi hindi pinapayagan ng YouTube na ipakita yung talagang actual na paggagawa. Kaya dinidemo ko na sa inyo. Pero napakadali naman itong gawin. Ang dali nitong gawin. Ang importante, marunong kayo magbaklas nito. O yung mga hindi pa marunong magbaklas nito, meron tayong video kung paano magbaklas yung mga 1911. O, iti-twist lang ninyo yung maliit na tornilyo doon para ninyo matanggal. So, yun. At ganun lang kadali ang mag-ano niyan. Baka sa ano niyan, sa gunsmith niyan, baka nasa singilan pa kayo ng 2,000 yan, ang pataas. Pinakamababa, 1,000. Simple-simple lang naman. Basta kumuha lang kayo ng kahit aluminum. Mas madali kasing gawin ng aluminum. Hindi importante dito ang matigas. Ang matigas na bakal. Hindi man importante. Ang importante dito ay yung extension lamang nito. Tawag dito ay magazine catch release extension. Yun ang tawag dyan. So ayan, at sana may natutunan kayo. At bago ko basahin ang ating mga community spotlight, ay shout out muna sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro, ang aking bayan. Kung kayo ay taga riyan, suportahan ninyo at pasyalan ninyo yung aming Papa Burger dyan sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ang nagmamanage niya na yung aking bunsong anak na si Elmer Jr. Okay, Papa Burger, Mapapa Burger kayo sa sarap. Matatagpuan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Alvarez Street. Okay, maraming salamat sa inyo. At ito ang ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Rag Perns, shout out sa iyo Rag Perns, meron kang 57 engagement. Shout out sa iyo Nueva Prepare, meron kang 18 engagement. Shout out sa iyo JR10 Chudosky, meron kang 49 engagement. Shout out sa inyo Daniel De Guzman, meron kang 16 engagement. At shout out sa iyo Tommy Aparachi, meron kang perfect 100 plus engagement. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. God bless us. Sana may natutunan kayo.